Paano ba siya invite? Wala yung invite button sa tabi nung comment niya. Alden Richards PH. Ano ba yan? Sorry. PH. Uy, Alden Richards PH not on live din eh. Hindi. Ayoko na. Hindi tong 02 yung gamit mo kanina. Ugh. Ayun. Then, ayan. Ang sakit mo sa ulo, Mikoy. Pasensya na. Ang sakit mo sa ulo, Mikoy. Ay, nako. So anyway, magandang gabi po sa ating mga kapuso ngayon na nakiki-join sa ating TikTok live. Siyempre para sa pulang araw. Shoutout sa inyo dyan. Shoutout kay Mikoy. Hirap na. Ang hirap mong panoorin yung wala akong magawa kasi nasa kabilang side ako ng screen. Kasi naman, ikaw na dapat yung nag-live tsaka nag-invite sa akin. Ay, hindi nga daw maaari yun. Ikaw naman daw kasi. Ayan o, mag-shoutout muna tayo. Shoutout kay Nell Rose. Let's go, guys. Pwede mo Asa kami, Koy? Banggitin mo yung shoutout, tapos banggitin mo kung saan sila galing. Ha? Shoutout, tapos kung saan sila. Wala naman nakalagay kung taga saan sila eh. Pero, kunwari yan, ito. Meron kanina, kunwari yan, shoutout from Palawan. Paano mo sabihin yung Palawan? Ito, shoutout from Bulacan. Paano mo sabihin yung Bulacan? Yan, kailangan kalma lang tayo. Kailangan, shoutout from Bulacan! Ganun. Happy? Shoutout from Bacolod! Iloilo! Ayan, from Dubai! Let's go! Okay, so ayun. Ipaliwanag mo na muna yung mechanics ng gagawin natin ngayon. Okay, so bago tayo magsimula, gusto ko muna kayong pasalamatan sa pagnood ngayon dahil thank you for watching and we'll see you again next time here on... Joke lang, tinapos agad. Tapos na pala? Hindi, ito. Tapos na pala. Shoutout muna. Shoutout. Tulog. Yan ang masarap shoutoutan. Uy, dumilat. Nakita siya ng ating mga viewers. Si Mama Ten. Game, Mikoy. Anyways, so casual tambayan lang itong gagawin natin. Meron tayong mga tanong tayong sasagutin mamaya and meron tayong mga paandar na truth. Bagong-bago to, wala pang gumagawa nito ever. Truth or dare. Yun nga eh. Pero yung mechanics nun, explain mo muna yung mechanics nun. So yung mechanics ng truth or dare, yun naman una natin gagawin. So sige, explain ko na. Yung truth or dare na to, magbabanggit kami na questions ni Alden sa isa't isa. Tapos, kung yung truth ang gusto nyong sabihin namin, kailangan nyo mag-send ng rose as gifts. Pero kung gusto nyong dare, kailangan nyo mag-send ng TikTok. Anong TikTok? Mali! Rose, dalawa yun. Rose or... Teka, nandito yun eh. Hindi, kumbaga babasahan kita ng truth or dare, di ba? Truth or dare. Tapos, kung ano yung gustong pagawa ng mga viewers natin, yun yung, it's either rose or TikTok as gift. Oo nga, no? TikTok nga, no? Gift talaga. TikTok ano yung logo. TikTok? May TikTok, TikTok logo. So may ganun. Okay. Tapos kung gusto nyong dagdagan yung truth or dare, ipipin ko mamaya yung Gcash ko. Mag-send lang kayo doon para yun yung gawin natin. Joke lang. Galing pa. Bakit may lumalabas na parang sa ulo mo? Yung join my team. Ano ba yun? Ewan ko nga eh. May team pala ako. May team tong mga ginagawa.
Okay, Oh, so, sige. simulan Gets natin, na ba ng... Alden. Alam mo, sa sobrang gulo nung pagbibigay natin ng mechanics, hindi ko alam kung naintindihan nila eh. Ulitin natin na mas malinaw. Ikaw. Anong Hindi, ikaw take mo na. doon? O sige, eto na, mag-truth or dare na tayo. Ulitin na lang namin ulit yung mechanics para sa din sa mga bagong punta lang ngayon. So, mag-truth or dare kami ni Alden. May mga questions kami ibibigay sa isa't isa. Kung gusto nyong gawin namin yung truth, mag-send kayo ng rose as gifts. Pero kung gusto nyong gawin yung dare, ay mag-send kayo ng TikTok logo as gift. Okay. Gets? Sabi mo eh. Okay, sige. So, simulan natin. Siyempre, itong unang tanong ay para kay Alden. Siya Okay. naman. Hindi na. Okay. Okay, so, Alden, truth. Sa paglipas ng mga shooting days nyo, ano ang na-discover mo sa sarili mo habang ginagawa ang show? Yun yung truth. Okay. Okay. Ang dare, mag-sample ng ng acting mo sa pulang araw. So ngayon, magde-decide yung viewers natin kung yung truth ang gagawin mo or yung dare. Again, kung truth, padala kayo ng rose. Kung dare, padala kayo ng TikTok logo. Nag-send na si Catherine ng rose. Oh. Sino? Si Catherine. Oh, si Mojo Jojo, nag-send na rin. Si Justin. Ano yun? Parang Justin. puso. Parang mas lamang yung rose. So, ano yung na-discover sa sarili? Parang doon ko siya... Eh, no? Lamang na yung rose eh. O, Rose na. Sige, Rose na kunin Ayun. natin. So, paglipas ng mga shooting days nyo, ano ang na-discover mo sa sarili mo habang ginagawa ang show, Alden Richards? Ah... mahaba ang pasensya? Hindi naman. Parang mahaba ang pasensya in a good way kasi parang 'di ba sa sobrang demanding nung mga eksenang kailangan nating kunan. Hindi po talaga madali ang aming taping day sa pulang araw. Araw-araw kesyo maliit or malaking eksena. Mahirap po siyang gawin. So, actually hindi lang naman din ako pasensya ko kundi pasensya ng buong set at production kasi ano number one, ano po to, isa po tong legacy serye at ang isa po siyang period project na ang setting is nasa 1940s. So, doon talaga susubukan yung pasensya mo kasi syempre, lalo yung character ko dito, laging madumi. Syempre, lalo pag war scene, yung pawis, di ba? So, yung kakalmahin mo. Kailangan kalmahin mo yung sarili mo kasi kapag nanaig yung pagka-aburido mo, hindi mo ma-achieve yung eksenang gustong i nire-require nung eksena, hindi mo magagawa yung best mo eh. So talagang mahaba ang pasensya yung na-discover ko sa akin dito. Tama. Okay ba yun? Ikaw, Yes, ikaw ba? Mahaba rin pasensya mo eh. pasensya ko sa'yo. Umaba. In fairness. Hindi, yung pasensya ko sa'yo. Kasi alam mo kung pwede lang unang eksena pa lang, na hospital ka na at napilayan ka at hindi na lang ikaw yung best friend ko dito. Sabi ni Sana Koy, hindi na lang. din ako sa show eh. Hindi ako yun ha, hindi ako yun. O ikaw naman. So ito guys, so for truth, ang gagawin ni Mikoy ay, ang question niya for truth ay, kung susugod ka sa isang gera, nako feeling ko sabihin nito ako. Tapos ako yung ibabala niya sa harap. Sinong co-star ang gusto mong isama sa gera at bakit? Tapos yung dare naman, share one funny behind the scene story from the set. So tingnan natin. Tingnan natin kung Rose for the truth or TikTok as gift sa Dare. Oo. Ayun pala yung TikTok. Yung logo na di. O yan na. Uy, may Sige, heart. bigyan muna natin ng 5 seconds. 5 seconds, 4, 3, 2, 1. Oh, share one funny behind the scenes story from the set. Mm. Hindi yun yung prepared akong sagutin. Handa na akong Hindi, sagutin. alam mo hindi tayo dapat wholesome dito, par. Hindi tayo dapat wholesome dito. Shoutout muna kay Dazzy. Shoutout sa'yo, Dazzy. Uy, si Dazzy. Hi, Dazzy. Joshua Eyog, hi sa'yo. To Lian Kate Rodriguez, shoutout sa'yo. Sige, sagutin mo na muna. One funny behind the scene. Meron ba? Behind the scene, ano ba? Well, marami kasi, lalo na pag magkasama ka to si Alden tsaka si Barbie sa set, parang minsan Puro nanonood ka. kaloko.
Puro kalokohan na lang. Pero gusto mo ba sabihin ko yung mga jokes na binibitawan mo sa set, Alden? O Alam mo, wala naman akong tinatago. Sabihin mo lahat. Sabihin mo lahat. Huwag mong alam ko ano-anoin yung mga ano. Ikaw, Mikoy, manda ka sa akin sa taping talaga. Hindi lang kita maabot eh. Ay, nako. Hindi, totoo. May naalala ko. May isang scene na naliligo kami ni Alden, kunwari. Eh, di ba nung panahon na yon naliligo sila sa parang may basin pa or may palanggana doon sa area. Parang hindi pa Mm-mm. sa yung mga banyo nung times na yun. So, nakailang ulit yung scene dahil may mga shots na may yan, dumating si Teresita, tapos dumating si Mm-mm. Adelina. Tapos, akala namin tapos na kami. So si Alden, nagpakuha na siya ng sabon tsaka ng shampoo. Doon na, Tapos, so naligo na rin kami kasi doon. last ko na yun eh. So, last mo na nga yun. Tapos so, nakaligo na siya, gano'n, naligo na rin. Naliligo na kami doon sa set mismo, nang bukas yun. Tapos biglang, ay may shot pa pala. So, nagbasa rin kami ulit ng wash. Eh, gabi na yun. Tuyong-tuyo na ako nun. Fresh na eh. Ligong-ligo na eh. Oo, tsaka malamig na nun eh. No? Yun, isa yun Oo. mga, kasi OC, totoo yun, actually doon rin sa unang sagot ni Alden sa unang tanong kanina. Malinis talaga siya, and isa sa mga kina-OC-han niya is yung ayaw niyang umaapak ng kotse niya na madumi yung paa niya. So grabe siya Maduin maglinis. pa. Ayaw. Yun, nagbabayad Ayaw siya ng natin tao nun. saluhin yung paa niya papasok ng kotse para hindi Mm, na siya umapak sa tubig. Gabaan ka man. Gabaan ka man, Mikoy. Joke lang. Totoo. Hindi siya babayad ng tao. Ayop ka. TY lang, TY. Shoutout mo Sira. na to Marky Mark 10. Ano, iiyak na daw siya. Shoutout sa'yo. Oh, ano pa? Ito, shoutout daw kay AC. AC, shoutout. Sabi niya pa shoutout po, Mikoy. Okay. Walang Shoutout puso. sa'yo, AC. Kaya shoutout sa'yo. Si AC. Hi, AC. Schoolmate ko yan eh. Sa Paco Catholic School. Oo, hindi mo alam? Hindi. Iba alam ko kay AC. Iba rin alam ko eh. Oh. Next, ikaw naman, tanungin mo na ako. Ikaw na. Okay, so, next question. Second question sa'yo, Alden. Ito yung truth mo. Kung truth, rate from 1 to 10, gaano ka-challenging ang role na ginampanan mo dito sa show? Ang dare mo naman ay invite viewers to watch Pulang Araw through a freestyle rap. Nako po. Parang mahirap Rapper. yung freestyle rap. Okay. So mag-send ba kayo ng rose or ng TikTok logo? Ayan na, isang Siyempre, TikTok TikTok logo. logo kasi gusto nila ma-challenge. Gusto talaga nila pinapahirapan ako eh. Kasi parang Okay. dali-dali yung mga ginagawa mo sa Y- buhay. kasi parang yung rate 1 to 10. Game. 5, Okay, yun. 6, 5, 6, 7, 8. Mga kapuso, Pulang Araw, malapit na sa GMA, July 26, mapapanood sa Netflix. July 29, sa GMA Telebabad, 8 p.m. pagkatapos na ang 24 oras. Yeah, break it down. Walang Break it. kailangan rhyme. Hindi naman kailangan rhyme yung rap eh. Alam mo, hindi lang talaga ako makapagsalita ng mga hindi magandang salita dito sa TikTok Live kung sa personal to. Break it down, yo. O yan, break it down, yo. Dahil nilagyan mo nun, sige, pasadong rap na yun. Okay. Kailan ka pa naging rap guru? Ikaw naman. Ang truth ni Mikoy, dahil ito ang biggest family drama of 2024, nakakaramdam ba kayo ng friendly competition sa set dahil sa pressure? Yun yung truth mo. Okay. Yung dare mo, sumayaw ng isang usong TikTok dance. Game. Rose po or yung TikTok logo? Anong gusto yung gawin ni Miko? Yung truth o dare? Siyempre, sige. Sige pa po. Ang dami ng rose. Sige pa po. So, hindi rose yan. TikTok, ayun hindi mo maloloko yung logo. Blue lang yung rose. Ayan, no? O, tinan mo yung panel ko ngayon, puro rose yung nandito. Wala. Ayan na, So, ibig sabihin, sumayaw ka ng isang usong TikTok dance. Anong TikTok dance kaya? Ano kaya? Naku, makikita nila. Sige na. Yung sikat ngayon, yung sa Bini, yung salamin-salamin. Sige. May music ka ba dyan? Yun, no?
Wala akong music. Kantahan mo na lang. Oh. Sabi na naman, Kan sumayaw eh. Sige, una, hindi, makita sumayaw nga. Anong usong sayaw? Anong usong sayaw ngayon? Gawin mo na. ko anong sayaw. Makita pa nila, naka-shorts lang ako. Eto, Anong gawin ko, tapos hulaan nyo na lang. Ito lang alam ko eh. sige, sige, sige. Diyos ko, Ano Lord. Ah, okay. Pantropiko, Bini. Pantropiko. Tama ba? Tama, tama. ano ba, napaka-awkward no? Tapos wala pang music. Ang awkward. Sobrang awkward mo kasing tao. Ah, ako naman. Ikaw naman. Okay. Ang truth mo ay, kung makikipag-swap ka ng buhay sa isa sa cast ng Pulang Araw, sino yon at bakit? Ako yan, syempre. Ang dare, magpa-cute sa camera. Feelings. Siyempre, wag na yung magpa-cute kasi lagi ko nang ginagawa yon. Dapat yun dun tayo sa Rose. Ano ko Yan, sige. Rose lang. Rose lang, Rose. Rose, sige, Rose. Rose, Rose, Rose. Up, up, up. Okay, so Rose, so makikipagpalit ako ng buhay for a day sa set ng Pulang Araw. Gusto ko maging direct dom. Kala mo, ikaw ah. Ah? De, Hindi, gusto ko, sabi cast. Nakalagay cast ba? O sige, ikaw na lang. Bakit? Si Mikoy kasi, isa sa mga pinaka-nonchalant na taong kilala ko sa mundo. Gusto ko naman kahit one day siguro magkaroon ako ng isang buong araw na wala lang akong pakialam sa mundo. Ganyan kasi impression ko, ganyan yung dating niya sa akin eh. Napaka walang pakialam niyang taong yun talaga eh. Kaya ang sarap talagang pagsalitaan ng mga hindi magaganda eh. Kasi wala lang siyang pake. As in, sobrang chill. Ganun lang. So yun, hati ka na Mikoy, ikaw? Ganun, sige. Gawin niyo yung eksena yun. Sige. Mamaniin ko na yun. Nape-pressure si Alden. Sige. Kaya ko yun. Ikaw, last mo na to. Sige. So ang truth ni Mikoy, magbigay ng isang life lesson na natutunan mo from your co-star sa Pulang Araw. That's the truth. Yung dare mo naman, sing a line from your favorite song. Naku, sige. Parang mahirap yung life lesson ah. So, ano, Rose. Rose o yung TikTok logo? Kasi yung sa pag TikTok logo, kakanta po siya. Oo. Pag Rose, Pag Rose. life lesson, natutunan mo sa iyong co-star. Parang gusto nilang malaman kung ano yung up. Uy, humabol yung TikTok logo bigla oh. Sa Alden Trendsetters yan. Let's go. Oh. Nako. Kakanta ka na lang. Kanta ka na lang. Lang. Line from your favorite song, no? Oo. Ito yung favorite song mo, hindi mo pala kayang kantahin, no? What the? Alam niyo to. Ano yan? Okay, ready. Wish I might, I keep looking at the stars. Tama ba yun? Can I pray that Bawal. Tama ba yun? Sana usong feature din sa live yung pwede mong batukan yung ko-live mo, di ba? Pwede mong saktan kahit papaano. Dalawa, Di ba? Laro ka eh. Playtime ka eh. So anyway, so that ends our Truth or Dare po dito sa ating TikTok live. And ngayon naman, pupunta naman po tayo dun sa interview portion. And kami pong dalawa ni Mikoy yung magpa-facilitate nito. So Mikoy, pakilala ka muna, tapos pakilala mo yung character mo sa Pulang Araw. Sige po, Tito Boy. Total, nakasalamin ka na. Mikoy, ipakilala mo na ang yung karakter. Lights on! Mali. Game! Game. Ang character ko dito ay si Tasho. Na Walang apelido, no? Wala ka apelido! Si Glock 9. Wala kang apelido! So, pilosopo. Joke lang. Ibang show yun. Si Tasho, na kababata ni Eduardo Alden at ni Adelina Barbie. At, yun. Basta, hindi ko alam kung paano to eh, pero it's yung roles namin dito ang hirap i-define kasi may time na parang kung sino kami nung time before nung war
and then nung nag-start na yung war. So, masyadong May vague. contrast kasi siya eh. Contrast kasi siya eh. So, ako naman po, of course, na sa banggit ko naman din na sa aking mga interview, ako si Eduardo. Ako si Eduardo de la Cruz. Eduardo de la Cruz. Ako ay half-brother ni Barbie. At kababata ako dito si Barbie, si Adelina, si Sanya, si Teresita, at si David na si Hiroshi. So, ganun nga. Tama yung sabi ni Mikoy kanina eh. Parang ah, just when the time, just nung mga oras na binubuo na namin yung aming mga pangarap, nung ready na kaming mabuhay. Kasi hindi rin maganda yung mga background namin pare-pareho eh, mga pinanggalingan namin. Saka naman dadating yung gera. So, yung malaking factor kasi yung gera eh. Kumbaga parang ako gusto ko siyang ihalin tulad sa pandemic nun eh. Nung nagka-COVID. Para rin tayong napasa ilalim ng isang eto nga lang, yung COVID nga lang, meron tayong kalaban pero hindi natin nakikita. Pero natatalo tayo. So parang ganun yung war. Parang ganun yung war during 1940s na parang dumating sa kanila, tumigil ang mundo, pinipilit mabuhay ng mga Pilipino nung mga panahong yun. Pero somehow, yung war kasi nagka-catch up siya eh. Nagka-catch up siya sa buhay ng mga Pilipino noon. So, si Eduardo dito yung lalaban sa mga Hapon. Sasali siya sa guerrilla, may hiwalay siya sa mga kababata niya, and malaking dagok para kay Eduardo na is magsakripisyo para sumama dito sa mga guerrilla na to, sa mga rebelde na to, para labanan ng mga Hapon. Pero siguro kung merong isang karakteristik si Eduardo na talagang nilo-look up ko is yung pagiging patriotic niya. Sobrang mahal niya yung sobrang mahal niya yung bayan niya, tsaka mga mahal niya sa buhay. Pero lang daw kay Tasio kasi si Tasio daw yung pinakamalaking daot sa buhay ni Eduardo eh. Okay. So, ito Mikoy, question. Para sa totoong buhay lang din, di ba? Paano ang dynamics ng characters niyo dito bilang magkaibigan na sina Eduardo at Tasio? Meron pa rin bang typical bardagulan na magkaibigan given na iba ang setting ng Pulang Araw? For some reason, si Mikoy lang yung nakakagawa nun eh. Kasi si Eduardo hindi yun ang personality niya. Yung parang nambabasag. Minsan wala sa eksena na, minsan nasa eksena na, pero madalas si Mikoy, mahilig kasi sa adlib to eh. Kasi nga as actors, kami. As actors. So yun. Parang mas si Mikoy yung nambabasag sa akin dito. So, si Eduardo kasi Doon kasi sa The Gifted, di ba? Parang mas iba yung banter doon. kahit sino eh. Oo, pero alam mo, may gusto akong ulitin eh. Yung naalala mo dati, every time na manggugulat ako. Parang gusto ko siyang gawin ulit eh. Pero tatimingan ko lang kasi minsan nakakalimutan ko sa sobrang intense na eksena. Ikaw naman dun sa next na dalawa, Mikoy, laging ako. Host ba ako dito? Actually, kaya ka nga kinuha eh, para wala na akong gawin eh. So, number 3. What's so special about Pulang Araw? Aside from the plot, ano ang bagong may offer ng show na to compared sa past show? Well, sige. Ikaw sumagot ng tanong mo. Sige, ako naman. Ano ba? Well, ito, walang halong biro. And I'm sure sinasagot to ng lahat ng artista kapag tuwing may bagong show sila. Na bagong-bago po to, na kakaiba to sa mga ginawa namin before. Pero ito, naman. Walang BS to. Nung nakita ko yung sneak peek ng first 2 episodes natin, it's unlike anything I've seen in GMA. Swear. May kilabot factor siya nung nakita ko yung kahit konting clips lang noon na parang talaga lalabas sa TV to, parang pang big screen, like ganun yung impression ko siya sa kanya talaga. So I think the production quality, kasi naalala ko rin nung unang dating ko sa set, nawindang ako kasi may mga kotse na luma na naka-tow, tapos like, grabe, nakaka-overwhelm nung first day. Tapos yung creative quality rin niya. So it's totoong iba to sa mga ginawa natin dati, di ba?
Saka ako, tama ka rin eh. Kung meron naman kami may pagmamalaki dito aside from the story, it's the production value of the set. Kasi nagulat ako yung eksena na may tram. Meron po kaming kinuhang tram na gamit noong 1940s bilang way of transportation to the smallest accessories sa costume namin down to the biggest detail of the project. Uh, Yun, parang isa to sa mga pinaka heavily parang designed project na nagawa ko rin sa ano ko, sa buhay ko. Kilos yung paggawa sa show na to. Next. Oo naman. Ano mga realization ang nakuha nyo habang ginagawa ang Pulang Araw? Lalo na nung ginawa nyo na yung mga war at torture scenes sa totoong pinagdadaan ng mga Pilipino noon. Bigat. Bigat. Kasi parang di mo in-expect na pinagdaanan pala talaga yun. Naka-questionin mo yung sarili mo after mong gawin yung eksena. Nangyari ba talaga to? And for sure, kung nangyari man to, kung ano man yung pinapakita natin sa dito sa Pulang Araw, wala pa yun dun sa actual na nangyari. Yung torture scene, di ba? Yung mga most inhumane ways to treat a person or people. Ginawa natin, na-shoot tayong ganyan, di ba? Oo, na-shoot na natin yan. So, yun lang, very disturbing siya. Yun yung sa akin, na parang pinagdaanan pala talaga to ng mga nauna sa atin and to the people who were part of World War II. Oh, Nakaka-emotional lang kasi yung... Ha? Such an actor. Come here. Come here. Such a good actor. Come here. Oh, next! Next. Oh, sa tingin nyo ba? Ayan, oo. Sige, ikaw na. Go, ikaw na. Binasa mo na eh. Sino ba makaka-relate pa rin ng bagong henerasyon ngayon like Gen Z and Gen X sa kwento ng Pulang Araw? Bakit Gen X? Baka Gen Y dapat? Di ba Gen X parang mga tito na natin yun ngayon? O like, kasi Gen Y? Millennials. O Gen Y siguro. Oo naman. Kasi parang ako, ang ano ko dyan, ang stand ko dyan, hindi naman siya mahirap intindihin eh. It's just that right now siguro yung generation natin, since because of the changing times, very visual. Gusto natin nakikita, hindi lang kinikwento. So I think the story is very much relatable. The whole concept of it is very much relatable, and parang okay din to at the same time kasi it's a reminder for a lot of people, if not for the people of World War II, and if not for our soldiers and the guerrillas, the people who have helped the Philippines, wala tayong freedom ngayon. Hindi tayo nakakapag-TikTok live ngayon, Migoy. Tama ka na. Totoo yun. At saka ano rin eh, parang isa rin sa mga ginawa nating scenes, isa sa mga challenging rin sa mga ginagawa namin dito is parang lahat ng mga na-interview and na-research ng mga taong involved ng war na yun, ay pag tinatanong sila kung anong nangyari and kamusta getting into it, lahat pare-pares yung sagot na wala eh. Laging wala. You just do it. Or you like doing it. So parang yun nga, mismo nung sinabi mo kanina parang nung COVID, na when it happens, it's just there. There's no like slowly sliding into it. Like biglang one day magbabago na lang talaga lahat. As in, as snappy as that. Which is ganun yung nangyari nun, di ba? Yung sa mga na-shoot natin eksena, parang one normal day. So, talagang hindi mo magigets eh. Hindi mo hindi mo ma-anticipate kailan dadating yung, let's say, Judgment Day or another war. Like COVID, nung dumating dito, hindi natin alam. Bigla na lang lockdown, bigla na lang ECQ. So, yun. Our days are numbered, kaya always be a good person. Di ba, Mikoy? Kaya tigil-tigilan mo na yung pangwawalang niya mo sa akin kasi walang niya ka talaga. Oh, wow. Huwag ka mag-alala. Pag naging sundalo tayo talaga in real life, na hindi malabong mangyari ngayon sa mga nangyayari sa bansa natin at sa karagatan, ikaw yung una kong iaalay. Pero alam kong hindi mo gagawin yun. Kilala kita. Diba? Ayan, eto another question. Makikita sa teasers and BTS online na from styling to location to the script and execution, talagang career. Can you walk through us through the production? Kamusta ang paggawa ng show na to? Yun nga po, kagaya ng sinabi namin kanina, very
very demanding. Hindi siya madali, pero we enjoyed the process kasi nakita na namin yung pilot episode. Mm. And, masasabi mo talaga na proud ka na kasama ka sa show na to. Oo. Ganun, alam niyo kung gaano ka-intricate yung mga paggawa namin ng mga eksena. Umabot sa point na, kunwari, nasa Pampanga kami, shoot namin yung isang location doon, na kunwari, bahay yun. Tapos, yung kapitbahay na isushoot namin, nasa Quezon. Ganun, Galing, di ba? ganun ka-intricate yung details at yung pag-shoot nito. Na ibang araw pa kukunan yung pagdungaw sa bintana para makita yung... Kasi nga, kasi kailangan ng tie-up from dito sa likod. So, Oo. so yun, ganun siya. Ganun po siya Saka pinag-iisipan, pinaghihirapan. Oo, the historical Oo. accuracy should is priority rin lagi. So makikita nyo naman yan pag And, yeah, and I think po, ito yung breakthrough ni Mikoy sa pag-aarte niya as an actor. I think this is... dahil ba ikaw yung katrabaho ko ulit. Thank you, Alden Richards, for the opportunity na maka-work. Basahin mo na yung susunod. Okay. Sino sa mga nakatrabaho nyo? Sakto. Sino sa mga nakatrabaho nyo, kayo pinaka na starstruck o pinaka humahanga sa husay sa pag-arte? Ako, si Mikoy talaga kasi minsan, pinipigilan ko lang yung sarili ko. Nagpapakul lang ako. Chill kunyari. Pero deep down inside, sobrang lakas na ng kabog ng dibdib ko kasi gustong gusto ko na siyang sapakin. Nandun ang gagaling yung kabog ng dibdib ko eh. Ah, Oh. ano ba? Pero serious answer, siguro Dennis. Kasi, ako Dennis. Kasi, di ba nung, Oo nga, oo nga. Dennis kasi, so, yung character ni Kuya Dennis dito, talagang inaral niya, kitang-kita ko sa kanya, and hindi madali dahil kailangan niyang kalimutan yung lingwaheng Tagalog. Kailangan magmukhang Japanese decent siya. Tapos, yung manner, yung pagsasalita, husay. So, doon ako bumilib. Talagang, siguro, yun nga yung sinabi ko na kaya pala talaga si Dennis Trillo dahil doon. Sabi nga yun. Hindi pa parang nasa madilim na kwarto tayo nun. No. Nakita na yung ilaw lang, isang nakasabit na ganun. Tapos pag tumatama sa kanya, parang, takot ako talaga. Oo. Tapos, di ba? Yun, kasi yun, tinorture na kami doon eh. Yun yung first scene namin together with Kuya Dennis. So, yun ako. Dennis Trillo, number one. Ako Oh, last question. Ikaw. Kanina ka. Huwag na, next question na. Ayaw mo na sumagot? Kasi dalawa lang yan eh. Either tinatamad ka lang talagang sumagot o ayaw mong sumagot. Parehas. Huwag na lang na kasi. Miss Edlin, no? Sige, fine. Ang sagot ko dyan ay si Alton Richards. Wag mo na sagutin. Ano ang may papangako niyo sa viewers with this masterpiece? Wow. Promise? We don't wanna promise anything. Hindi hindi po namin sasabihin yung mga bagay na overhype sa show. But I know we have a beautiful show. Hindi lang po to isang content or isang material para lang masabing nakagawa ng isang proyekto ang GMA Network. But I think this is the most relevant series na lalabas sa taong 2024 for this year. I think this is one of the most important series na kailangan mapanood ng nakakarami kasi hindi lang po siya, isang konsepto, isang storya na may mga artista. This is very relevant in a way na maging sa school, even after the whole process of doing this project is gagamit nila to for visuals eh. Diba? Yun yung inaral po to ng mabuti para at least hindi po kami mapahiya sa pagkikwento sa inyo kung ano nga ba ang nangyari during the 1940s, during the Japanese occupation. And I think yun yung pwede naming masabi sa Pulang Araw as a whole. Hindi po kami makakapag-promise na, ba usually sasabihin, pinaghirapan po namin to. Pero yun, I think this is one of the most relevant. This is one of my most relevant projects this year. And we can't wait na mapanood na to ng mga kapuso natin. Same. Ikaw, Mikoy.
magpipiggyback lang ako sa sinabi mo na totoong napaka-relevant ka nito, and if not the most relevant project I've done rin. It's because, yun nga, sabi nga nila, history forgotten will repeat itself. So, para di tayo makalimot, and yun nga, sabi niyo mga Gen Zs na yun na nanonood ngayon, mga millennials na, and you know, ilang generations na lumipas mula nung huling may naka-experience ng war, and you know, para malaman lang din talaga ng mga tao na ngayon and kung anong mga dapat iwasan. Pero feeling ko, ako feeling ko may mapapromise tayo dito sa kanila. I think it's the pride na bukod sa kasama kami sa show na to na dahil kami yung gumawa nito. Puwisit ka talaga. Yung pride talaga na bukod sa Filipino pride na dahil sa kwento ng history ng natin mga as a people ito, ay yung pride din talaga sa quality ng work na to. Feeling ko pambato natin to. Wala akong pambato tong show na to sa mga iba pang ginagawang show rin sa labas ng bansa natin. Yan. Kaya mo pa? Okay. So, anyway, so yun, I think this is a family drama. A lot of people can relate to this. May it be yung mga buhay pa during that time, buhay na during that time, and yung mga hindi pa rin nakaka-experience. Kasi ako, I'd really like to think the Gen Zs and, you know, the generation right now, they know better. They want to know. It's just that it's more of giving them proper visuals rather than yung kwento-kwento lang. So, yun. I think that's it for tonight. Maraming salamat po. For more updates, please check out, follow, like, and yung social medias po ng GMA Network for more updates for Pulang Araw. And then yung social media rin po namin, follow him. At Mikoy Morales 025, tama ba? Mali yung 25. Hindi ko. Yan, so yun po. Yung sa akin din po at Alden Richard 02. O ikaw, Mikoy? Follow niyo si Alden sa at the one and only real Alden Richards, PH. Kasi bilang marami siyang posters, yun yung napili niya. The one and only real? The one and only real Alden Richards, PH. Yun. Follow niyo kami sa mga social media accounts namin. Or wag, kayo bahala. Pero abangan niyo. No pressure. No pressure. Pero abangan niyo Pulang Araw sa July 26. Lalabas to sa Netflix. And July 29. Sa GMA Network po pagkatapos ng 24 oras. So, excited na po kami. We have done something that's worth your time. That I'd like to say. And ako naniniwala po ako dahil nakita ko na yung pilot episode. Hindi po kami mapapahiya. So, maraming salamat po sa inyong lahat. Same. So, ayun. Maraming salamat sa inyong lahat. Sa lahat ng mga nagpadala ng mga gifts na yan. Hindi ko alam kung may bayad yan or whatever. Pero thank you dahil nakatulong kayo sa pagpapayaman sa GMA. Dahil bigyan nyo sa GMA TikTok account nila ng mga gifts. maraming salamat sa inyo. At sa pagtulong sa amin dito. Ikaw, Alden, may last message ka pa ba? Wala na akong last message dahil doon sa sinabi mo, napakawalang niya mo talaga. So anyway, good night mga kapuso. Have the rest of the night at peace and we'll see you soon. God bless you po. Yeah, bye-bye.